Sagutin natin tong tanong na to kung ano yung magandang negosyo if may kapital na 20,000 pesos. So, ikwento ko yung dalawa kong friends na nagnegosyo below 20,000. Una, yung kapital ng isa kong kakilala ay 5,000 pesos. Ang business niya was damit ng mga kids. Ang ginawa niya para mabenta, kasi wala siyang physical store, nag-alok siya sa mga friends niya. So, dala-dala niya sa office niya. And then after that, nag-message siya sa lahat ng mga Facebook friends niya. And then, nung wala na bumibili sa mga kakilala niya, nag-live selling naman siya sa TikTok. Then after 4 years, naging multimillionaire na siya. And then yung pangalawa ko namang friend, ang kanyang kapital naman was 10,000 pesos. Binili niya rin ng damit for kids. And then, nagbenta siya sa kapitbahay niya. So, nilagay niya lang sa tapat ng bahay niya. And then, after that, wala na siyang ginawa. Kaya until now, after a couple of years, marami pa rin siyang stocks. So, my point is, marami naman talagang pwedeng ibenta sa 20,000 na kapital talaga. I think another thing that you also need to think of aside from products to sell, which is easier way to do, is kung paano nyo maibibenta yung mga products nyo o services. Bottom line is, paano po kayo magmamarket ng inyong products or services. Sabi ko naman po is maraming mga free resources sa YouTube. You just have to search on it. Pero personally po, ang ginagamit ko is yung Udemy course. I-share ko po sa inyo. The Complete Digital Marketing Guide, 26 courses in one. Ang point ko po is, again, maraming pwedeng gawing business, pero ito kasi, mapapadali po yung buhay natin as business person kung marunong tayo mag-market research. Ayan, tinuro na rin po dyan. And then, kung marunong kang gumawa ng website, and then branding, content marketing, sales psychology, yan, copywriting, paano paggawa ng caption, Facebook ads, ayan. So, for 399 pesos ko lang po siya nabili kasi it was on sale.